Isang binata na bagong transfer sa paaralan ay agad na naging target ng mga nangungunang bully sa paaralan dahil sa pagtayo nito laban sa kanila upang protektahan ang isang estudyante mula sa pambubuli. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Bullies mula sa taon ng 2018. Si Young Ho ay nakatira kasama ang kanyang ina at kapatid na babae at ang ama ng pamilya ay pumanaw na kaya siya ngayon ang tanging lalaki sa bahay. Ang pamilya ay lumipat sa malaking lungsod upang makapagsimula ng bagong buhay at siya at ang kanyang kapatid na si Chan Mi ay magsisimula sa kanilang unang araw sa bago nilang paaralan. At si Chan ay ayaw na makita na kasama nito ang kanyang kuya kaya madalas itong nagmamadali na pumasok ng paaralan. At habang naglalakad sa isang eskinita nakita nito ang apat na bully na pinagtritripan ng binatang si Jin Soo. Sinuntok siya ng mga bully at kinuha ang kanyang pera at tila galit sa kanya dahil sa pagsisinungaling nito. Nakilala ni Young Ho na ang mga binatang ito ay patungo rin sa kanyang sariling paaralan tulad niya dahil sa pagkakapareho nila ng uniforme. Alam ni Young Ho na pinagkatiwala ng kanyang ina ang lahat sa kanya kaya malinaw itong umiwas nang hindi nadadamay sa gulo. At sa paaralan tumabi si Young kay Jin at naglakad ang mga bully sa klase upang ipakita kung gaano sila kalakas at sinabi nila sa bagong estudyante na lumayo sa kanilang gawain o papahirapan nila ito. Narinig ni Young na ang isa sa mga lalaki na ito ay si JT na tumawag sa kanyang pansin. At pagkatapos ng klase binisita ni Young ang isang boxing gym at nagsimulang suntukin ang isang bag. Hinarap siya ng coach at sinabing hindi nito magagamit ang mga gamit sa gym kung hindi siya miyembro ng gym. Gusto niyang mag-sign up at nagsanay ito ng MMA sa nakaraan ngunit gusto rin itong matuto ng boxing dahil sa palagay niya na ito ay mas maganda. At sa anumang kaso nagsimula ang coach sa pamamagitan ng pagpapagawa sa kanya ng jump rope. At habang pumasok ang coach sa ring upang turuan ng isa pang lalaki pinagmasdan sila ni Young Ho at sinubukan na gayahin ang galaw nila. At sa gabing yun ginagawa ni Young ang kanyang takdang aralin nang napagtanto nito na ang kanyang kapatid ay wala pa sa bahay. Tinawagan niya ito ngunit naiinis ang kanyang kapatid dahil nagsasaya ito sa labas habang kumakanta. At nang ibaba nito ang tawag nagpasya si Young Ho na umalis upang hanapin siya at sa kanyang daan nakita nito ang grupo ng mga bully. At naniniwala ang mga babae na si Young ay cute habang ang mga lalaki ay nasa mood na pagtripan siya. Inimbitahan siya ni JT na umupo kasama sila at lumalabas ang dalawa ay magkakilala noong elementarya at sinabi ni JT na madalas itong kumakain sa bahay ni Young Ho araw-araw. Nagtanong si JT kung bakit lumipat ang pamilya ni Young sa malaking lungsod at ibinunyag ni Young na ang kanyang ama ay nagpatiwakal ng mabangkarote ang kanilang negosyo kaya kailangan ng kanyang pamilya na gumawa ng bagong simula. Ang mga lalaki ay nagsimulang magbiro sa isa't isa at sinabi na ang pagkakaroon ng negosyo ay tila problema lamang kung kaya't dapat hindi nila gawin ito. Si Young ay nainis sa mga komento kaya naman nagpa siya itong tumayo at umalis na lamang papalayo. At sa lalong madaling panahon nakita nito ang kanyang kapatid kasama ang lalaking kadate nito at mabilis na pinaalis ni Chan ang lalaki upang hindi ito makausap ni Young at pinagalitan ang kanyang kapatid sa pagsunod nito sa kanya. At sa sumunod na araw binisita ni Jin ang bahay ni Young upang gawin ang kanilang takdang aralin ng magkasama. Si Young ay nagkakaproblema sa pag-unawa sa pagsasanay kaya naman sinabi nito kay Jin na kumain na lamang sila. At habang kumakain nakita ni Jin ang pagkakataon na sabihin kay Young kung paano tumatakbo ang kanilang paaralan. At lumalabas hindi lamang nagkalat ang mga bully sa rehiyon nila at nagtratrabaho sila na parang gang at may pinakamataas sa kanila. At sa kanilang sariling paaralan ang grupo ni JT ay matitigas ngunit sila rin ay mga subordinate sa mga bully mula sa senior. At napansin niya ito nang ang grupo ni JT ay nagkakaroon ng kasiyahan sa isang karaoke bar. Ang mga senior na bully ay pumasok at nagsimula ang mga ito na makipagsayaw sa mga babae at walang magawa si JT kundi ang tumingin. At sa sumunod na araw si Jin ay muling na-corner ng dalawang bully na humiling na kunin ang kanyang pera at nakiusap si Jin sa kanila na huwag nakawin ang pera niya sa pagkakataon na ito dahil kailangan itong bumili ng mga textbook. At dahil dito ang mga bully ay walang pakialam sa kanya at iginiit nila na makuha ang kanyang pera o bubugbugin siya ng mga ito. At sa pagkakataon na ito si Young Ho ay nasangkot at sinubukan silang kausapin ngunit ang mga bully ay hindi tagahanga ng mga dahilan at inatake nila si Young Ho ngunit sa halip sila ay nagulpi. Pumasok si JT sa silid habang napahiya sila at pinigilan si Young at tumitig si Young Ho sa kanya ngunit sumigaw si JT na dapat itigil niya ito. Sinabi ni JT na hindi ito ang Young Ho na kilala niya at nagtanong kung nagsasanay ba ito. Tumugon si Young Ho na nagsanay ito ng MMA at kalaunan ng away ay nagtapos doon at sinabi ni JT sa mga kasama nito na sundan siya.
Si Yang Hu ay nilapitan ng isang lalaki na si Choi na binati siya sa kanyang ginawa. Ang binatang ito ay nagustuhan ng sobra si Yang Hu at sa kaparehong oras si JT ay kinausap ang kanyang mga kasama. At sinabi nito na si Yang Hu ay nagbago na mula noong nakilala niya ito habang sinabi ng isa sa mga bully na ang sipa nito ay napakalakas. At sa pagtatapos ng araw sa paaralan nilapitan ni Choi si Yang Hu para ipakilala ito sa isa pa niyang kaibigan na si Haksu. Inimbitahan sila nito na uminom at habang nagsasaya ang mga binata sinabi ni Choi na ang mga bully ay mapipigilan kung ang mga lalaki na katulad ni Yang Hu ay magpapasya na labanan sila. At pagkatapos ng inuman dinala sila ni Yang sa gym dahil ito ay sarado sa mga araw na ito at wala ang coach sa lugar. Si Choi at Haksu ay nag-sparring kaya sinuot nila ang gloves at pumasok sa loob ng ring. Gayunpaman ang kanilang sparring ay nagmukhang nakakatawa at hindi mapigilan ni Yang ang kanyang tuwa sa dalawa. At nang maglaon nagpasya si Yang Hu na bisitahin ang kanyang ina sa kanyang restaurant ngunit nakita itong hinaharas ng kliyente. Ang kamay ng lalaki ay nasa buong katawan nito at pinipilit itong uminom kasama siya. At sa sumunod na araw gustong ilabas ni Yang Hu ang kanyang galit sa gym at sinabi sa kanya ng coach na gamitin ito ang punching bag ngunit gusto ni Yang Hu ng totoong kalaban. Sinabihan siya ng coach na pumasok sa loob ng ring kasama ang isang lalaki na nasa loob na ngunit naisip ni Yang kung patas ba ito. Ang lalaki na nasa loob ng ring ay mas bata sa kanya kaya naman baka dehado ito laban sa kanya. Sinabi ng coach na hindi na dapat niya ito isipin pa at sinabihan siya na pumasok sa ring. At nang magsimula ang laban naging malinaw na ang isa pang lalaki ay mas may karanasan sa loob ng ring kahit pa mas bata ito. Ang dalawang lalaki ay nagkaroon ng magandang laban ngunit si Yang Hu ay napatumba sa huli. At habang inalis ni Yang Hu ang benda sa kanyang kamay lumapit ang coach sa kanya upang magtanong kung ayos lamang siya. Si Yang Hu ay hindi pisikal na nasaktan ngunit ang kanyang ego ay labis at nagsimulang tumawa ang coach sa kanya at nilinaw na kailangan sumunod ni Yang Hu sa proseso tulad ng lahat. At sa gabing yun naglakad si Yang Hu sa lungsod nang makita nito si Mayan na babae mula sa grupo ni JT na inaabala ng senior na bully. Nais ng lalaki na maging kasintahan siya ngunit hindi siya gusto ni Mayan bagamat nais ni Yang Hu na tulungan madalas ang mga tao nagpasya itong lumayo na lang dahil ayaw nitong madamay sa mga problema ni JT. Inatake ni Mayan ang senior sa maselang parte at mabilis na tumakbo kay Yang Hu at nagalit ito sa kanya dahil hindi siya nito tinulungan. At sa kabila ng kanyang reklamo wala sa mood si Yang Hu upang pag-usapan ito at nagpatuloy sa paglalakad at nagustuhan siya ni Mayan habang nakangiti ito sa kanya papalayo. Si Yang Hu ay hindi sinasadya maiwasan ang away sa gabing yun at habang papalapit ito sa kanyang bahay nakita nito ang kanyang kapatid na sinasaktan ng lalaki na kadate niya. Binugbog ito ni Yang Hu ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid dahil sa nakialam ito at hindi maintindihan ni Yang Hu ang kanyang pag-uugali. At sa sumunod na araw sa paaralan ang mga senior na bully ay pinaparusahan ng grupo ni JT. At si JT ay hindi sapat na nakakadiskarte ng pera para sa kanila at sinabi ng senior sa kanya na sumali sa kanyang mga kaibigan at lahat sila ay pinadapa. Sinimulan silang saktan ng mga bully gamit ang isang baseball bat hanggang sa magsawa ang mga ito. At sa oras na umalis ang senior sinabi ni JT na kailangan may gawin sila o kung hindi sila ay magkakaproblema. At upang kumita ng pera hinarang ng mga bully ang isang lalaki at nagbanta na bubugbugin siya kung hindi ito papasok sa kanilang bahay at kumuha ng pera na makikita niya. Ang estudyante ay pumasok sa loob ng kanilang bahay at lumabas dala ang maraming pera at ang mga bully ay labis ang tuwa at binigyan rin ito ng kaonti upang makapaglaro ng video game. At balik sa klase si Choi at Haksu ay isinama si Yang at Jin para manigarilyo at ang tungkol kay Yang ay kumalat sa paaralan at ang lahat ay alam na tinalo nito ang mga bully noong nakaraan. Sinabi ni Choi sa kanya na huwag mag-alala dahil tutulong sila sa kanya kung sakaling magpasyang may gawin ang mga bully laban sa kanya. Si Yang Hu ay naglakad pa uwi pagkatapos ng kanyang klase nang makita nito si Mayan at sinabi nito na nais niyang maglakad kasama siya. Gayunpaman ang mood ay mabilis na nagbago nang makita nila sila JT na tinawag ang babae para lumapit sa kanya. At sa oras na makalapit ito hinawakan niya ito at hinalikan habang nagustuhan nito ng babae. Si JT ay tumingin kay Yang Hu na parang siya ang nanalo at naglakad ito papalayo. At habang naglalakad sa eskinita si Yang Hu ay tinambangan ng kadate ng kanyang kapatid kasama ang barkada nito. Nagawa ni Yang Hu na pigilan sila pansamantala ngunit mas marami ang mga ito sa kanya at kalaunan ay nadaig siya. At pagkatapos lumitaw si Choi at Haksu upang tulungan siya at silang tatlo ay ginulpi ang mga lalaking ito.
At sa gym napansin ng coach kung gaano kadedikado si Yang Hu at inilagay ito sa ring upang turuan siya ng ilang mga diskarte. Ang binata ay hindi pinalampas ang isang araw nang hindi nagsasanay at siniguradong pinalakas ang kanyang stamina at mga suntok. Seneryoso ito ni Yang Hu na mayroon itong pinaghahandaang paparating na laban at bukod sa kanyang grupo wala nang iba pa ang lumalaban sa mga bully. At sa ibang lugar si JT ay nakipagkita sa senior upang ibigay ang pera at sa pagkakataon na ito ang senior ay masaya sa pera. Pagkatapos ay nakipagkita si JT sa kanyang grupo at pagkatapos magpaalam ng grupo sa mga babae ay umalis ang mga ito. At habang naglalakad nakita nila ang grupo ni Yang Hu at lahat sila ay kumilos ng matigas sa mga ito at ang parehong grupo ay naghanda para sa isang laban. Sinabihan ni JT si Yang Hu na tigilan ang pagtitig sa kanya na mabilis namang ginawa ni Yang Hu. At nang umupo ang grupo sa ibang tindahan si Hakso ay nainis sa aksyon ni Yang Hu at nagtanong kung natatakot ba ito kay JT. Naniniwala si Choi na kayang bugbugin ni Yang Hu si JT ngunit nag-udyok din ito kay Hakso na ihinto ang pagtatanong kay Yang Hu kung natatakot ba ito. At sa kabilang banda si Yang Hu ay wala sa mood upang pag-usapan ito kaya kinuha nito ang kanyang bag at lumakad papalayo. At habang patawid ito ng kalsada si Yang Hu ay nilapitan ulit ni Mayan na gustong gumugol ng oras kasama siya. At alam nito na wala talaga siyang nararamdaman kay JT at gusto talagang makasama si Yang Hu. Tila pinilit nito si Yang Hu na kumuha ng pagkain kasama siya at inalagaan siya at pagkatapos kumain ng dalawa ay naghalikan ngunit tila nawerduhan si Yang Hu. Nagtanong si Mayan sa kanya kung siya ba ay natatakot kay JT ngunit hindi ito nagsalita at umalis lamang. At kasunod binisita nito ang restaurant ng kanyang ina at nakita nito ang karaniwang kliyente na inaabuso ang kanyang ina. Ang posture ng kanyang ina at ekspresyon sa mukha ay nagpapakita na nakakaranas ito ng kakilakilabot na oras. Naghintay si Yang sa lalaki na lumabas at nilapitan ito mula sa likuran at ginulpi ng matindi. At sa sumunod na umaga si Choi at Hakso ay nakipagkita sa mga bully upang wakasan na ang kanilang tunggalian. Si JT ay nasa telepono habang ang isa sa kanyang kasama ay nakikipagsubukan kay Choi. Si Choi ay mas mahusay kaysa sa bully kaya pinaglaruan niya ito at pinatalsik ito sa pader. At habang tinapos ni JT ang tawag sa telepono nakita nito ang kanyang kasama na binubugbog at nagmadali kay Choi. Sinubukan ni Hakso na tumulong sa kanyang kaibigan ngunit inatake rin siya ni JT at nagbigay ito sa bully ng pagkakataon na umatake sa kanila. Si Yang ay nakipagkita sa kanyang mga kaibigan at pinaalam sa kanya ang pangyayari at nagpasya si Yang na huwag muna gumawa ng aksyon sa ngayon ngunit nang bumalik ito sa ospital pinaalam sa kanya ng guro na si Jin ay nasa ospital. Si Yang at ang kanyang mga kaibigan ay nagpunta sa ospital upang bisitahin si Jin at natural na nagtanong sa kanya kung ano ang nangyari. At gaya ng inaasahan hinarang ito ng grupo ni JT at binugbog siya ng husto. Hindi na matiis ni Yang Hu ang karahasan na ito kaya sinabi nito sa kanyang mga kaibigan na oras na para tapusin si JT at ang kanyang grupo. Nagkita ang dalawang grupo ngunit bago pa sila magsimula sinabi ni Yang Hu kay JT kung ano ang nararamdaman nito. Si Yang ay sinasaktan ni JT mula pa noong elementarya ngunit dito na magtatapos ang lahat. Ang dalawang grupo ay naghanda at pinakita ni Yang Hu kung gaano ito kalakas at nagpakita rin ito ng mas mahusay na karanasan kumpara kay JT. At ang mga kaibigan nito ay tumalon sa laban habang ginugulpi ni Yang ang pinuno ng mga bully. At matapos na patambahin ito at sinipa ng malakas sa mukha patuloy niya pa rin itong sinuntok sa mukha na tuluyang ikinatalo ng mga bully. Ang grupo ngayon ni Yang Hu ay alam na malakas sila at handa silang harapin ang sinumang kalaban na haarang sa kanila. Gayunpaman sila ay pinarusahan pa rin ng punong guro dahil sa pagdudulot nila ng problema. At sa kaparehong oras ang mga bully ng senior ay pumasok sa silid ni Yang Hu at hinahanap siya pati ang grupo nito. Sila ay labis ang galit nang hindi nila ito makita ngunit ang oras ng paghaharap nila ay malapit na. Pagkatapos ay umakyat sa rooftop ang mga senior bully upang parusahan ulit ang grupo ni JT. At ang pinagkaiba ngayon ay tumatakbo ang grupo nang wala na si JT dahil sobra itong nagulpi at ayaw nang bumalik pa sa paaralan. At sa lalong madaling panahon ang mga bully na senior ay lumapit kay Yang Hu at hiniling sa kanya na umakyat sa rooftop pagkatapos ng klase. Sinabi ng mga kaibigan ni Yang sa kanya na huwag mag-alala dahil sila ay sasama sa kanya. At nang umakyat sila sa bubong ang mga senior ay may simpleng panukala para sa kanila at si Yang Hu at ang kanyang mga kaibigan ay magtratrabaho para sa kanila at magiging gang member o sila ay mapaparusahan araw-araw sa buong buhay nila sa paaralan. Si Yang Hu ay hindi nagbigay ng sagot sa kanila at ang grupo ay nagpatuloy na kumain.
Si Choi at Hakso ay pumayag na sumali sa mga seniors na ikinagalit ni Jin, gayunpaman ang mga ito ay nakikipagbiruan lamang sa kanya at hindi sila sasali sa mga seniors kahit pa sila ay dehado sa labanan. Tila nalito si Yang Huo nang magtungo ito sa gym at hindi makapag-concentrate, ngunit nang maisip nito ang sinabi ng mga senior sa kanya, nakakuha ito ng lakas para magsanay ulit ng husto. At habang naglalakad, nakita nito ang grupo ng mga babae na naninigarilyo at isa sa kanila ay tila nagustuhan siya. Ang binatang ito ay may kakaibang kakayahan sa mga bagay, ngunit wala itong ideya kung paano ito gamitin. At sa ibang lugar ang mga bully ay naglalaro ng makasabay nila ang ilang matatanda. Ang isa sa matanda ay sinaktan sila ng isa-isa at walang magawa ang mga bully sa bagay na ito. Ngunit pumasok ang mga senior bully at nakita ang kanilang mga kasama na nakahiga sa sahig na parang mga basahan. Gumawa ng aksyon ang pinuno ng mga bully at binugbog nito ang matatanda ng isa-isa at pagkatapos ay inayos nito ang kanilang negosyo habang lumapit ang isang estudyante na may dalang sandwich. Gayunpaman, hindi ito ang sandwich na gusto ng pinuno, kaya naman pinagtripan nito ang estudyante at pinaalis ito upang ikuha siya ng bago. At sa paaralan, nakabangga ni Hakso ang bagong estudyante na si Cheon at ang dalawang binata ay nagtitigan ng hindi gumagalaw at nagpapakita na wala sa kanila ang aatras sa isang laban. Nakita ito ni Yang Huo at nais nitong pigilan ang sitwasyon dahil wala naman talagang dahilan upang maglaban sila. At nang maglaon ng mga bully ay nagsimulang pagtripan ulit ang estudyante at nais lamang nitong sumakay ng bus pauwi, ngunit hindi ito hinayaan ng mga bully at sinuntok siya sa tiyan. Gayunpaman, nakita sila ng bagong estudyante at hindi ito papayag sa kanilang ginagawa. Nakipag-away ito sa kanila at madali silang ginulpi nito at nagalit ang mga seniors nang ipaalam sa kanila ang tungkol dito. Nagpasya silang parusahan ng mga batang bully sa kabila ng natanggap nilang panggugulpi kay Cheon. Ang mga seniors ay pumasok sa silid ni Yang Huo at sinabi sa estudyante na ituro nito kung sino ang nanakit sa mga bully. At sa una naniniwala sila na ito ay si Yang Huo, ngunit itinuro ng estudyante si Chi at alam na ng mga seniors kung sino ang target nila. At nang maglaon, nakipagkita ang mga seniors sa ilang senior bully rin ng ibang paaralan at nagsimula silang maglaban para sa kontrol sa lugar. Ang laban ay balanse hanggang marinig ng dalawang grupo ang sirena ng pulisya at nagpasya na tumakas at iniwan ang dalawang estudyante na sugatan. Ang ama ng senior ay pinatawag ng punong guro at nagsimula itong magmakaawa upang hindi patalsikin ang kanyang anak sa paaralan. At ang babaeng nakita ni Yang na si Min ay nagpasya na makipag-date sa matandang lalaki upang kumita ito ng pera. At ang lahat ay tila maayos sa una nang makipagkita ito sa kanya, ngunit tumakbo ito palabas ng motel. Sinundan siya ng lalaki dahil nais nito na makuha ang buong serbisyo sa halagang binayad niya. Sinubukan ni Min na tumakas, ngunit hindi siya pinaalis ng lalaki at sa kabutihang palad para sa babae nakita siya ni Yang at nagpasya na tulungan siya. Sinampal nito ang lalaki ng ilang beses at lumala ang bagay, gayunpaman nagpasya ang lalaki na tumigil at umalis at nagpasalamat si Min kay Yang, ngunit lumayo lamang ang binata katulad ng ginagawa niya. At sa sumunod na umaga, sinabi ni Min sa kanyang mga kaibigan na hindi ito kumita ng anumang pera, ngunit nakilala nito ang lalaking gusto niya. At sa araw na yon hinintay nito si Yang na dumaan at nakipagpalitan ng impormasyon sa kanya nang hindi man lang nagtatanong sa kanya. Silang dalawa ay nagpalipas ng ilang araw ng magkasama at tila mabilis silang nagkaroon ng magandang koneksyon. At sa gym si Yang ay nagsasanay pa rin ng husto upang matiyak na nasa mabuti siyang kalagayan. Nagpasya rin si Jin na sumama sa kanya at tinuruan siya ng mabuti ni Yang at nagpapakita ng ilang agility drill at sinanay sa jump rope. Pinagmamalaki ni Jin ang kanyang tagumpay at ibinahagi ito sa kanilang mga kaibigan nang magkita-kita sila. At sa sumunod na araw sa gym napansin ni Yang si Chi na pumasok at lumalabas na si Chi ay ang pamangkin ng coach. At nang maglaon ng mga binata ay magkakasama tumambay at nakita sila ng mga bully at pagkatapos nito tila natakot sila dahil sila ay ginulpi ng mga ito maliban lamang kay Jin. Bumalik ang mga bully sa mga senior upang sabihin sa kanila ang tungkol sa alyansa ni Chi kay Yang Huo. Ang grupo ay nagsaya sa isang karaoke bar at gumugol ng maraming oras si Yang kasama si Min, kaya nagpasya ang grupo na iwanan sila. At habang naglakad palabas nakita ng grupo ang mga bully na papalapit kay Chi na siguradong may balak na masama. Nais nilang tumulong at inimungkahi ni Jin na ipaalam ito kay Yang, ngunit sinabi ng dalawa na hayaan nila si Yang na maglibang pansamantala. Nakipagkita si Chi sa mga bully at siya ay handa na lumaban habang si Jin at ang mga kaibigan nito ay lumitaw mula sa likuran upang maging backup. Nagsimulang makipaglaban si Chi sa pinuno ng mga bully at pinatunayan na mas mahusay kaysa sa kanya.
At matapos ng palitan ng suntok sinakal siya ni Chi, ngunit ang ilan pa sa mga bully ay biglang nakisali at mabilis na tumulong ang tatlo at nagsimula ang isang matinding laban. Sinubukan ni Jin na umatake ngunit nabigo ito at tinamaan siya ng isang bully at pinatalsik siya sa lupa. Nagpasya si Jin na tumakbo pabalik kay Yang at sinabihan niya ito tungkol sa sitwasyon ng kanilang kaibigan. Mabilis nagtungo si Yang sa lugar at mabilis na umatake sa mga bully at nagawa nitong maayos ang away at nagsimulang bugbugin ang bawat isa sa kalaban. Ginawa nito ang ilang diskarte na walang makapigil at kalaunan ang parehong grupo ay umatake sa isa't isa at lumalabas na nakuha nila ang laban na yun. At nang pinakita ang grupo na nakatambay sa rooftop ng paaralan, tinamasa ng mga ito ang katotohanan na ang lugar na ito ay pag-aari na nila ngayon. At sa mga bully, sila ay naging mga tuta ng senior na sinubukan nilang labanan sa nakaraan para sa kapangyarihan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.